One. Hello. Good afternoon po sa ating lahat. Handa na ba ang lahat na magpupuri at magsamba sa ating Diyos na buhay? Amen. Ang lahat ng handa ay sumigaw ng God bless us all. God bless you all. God bless us all. Kumusta ng mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa atin lahat at lalo-lalo na si Sister Elsa. Magandang hapon po. Magandang hapon din, Sister Monita. At babatiin din natin ang ating mga kapatid sa ating FB Live, sa ating YouTube channel. Amen. Amen. At mayroon ba tayong baguhan dyan? Darating. O papunta na lang tayo sa ating sharing portion. Ipahayag natin sa ating Panginoon ang ating mga blessings at kabutihan na binigay niya sa atin. O sino ang magpatotoo? Ako na lang. O, Sister Mona. Glory to God, glory to Christ. Ako'y nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai. Ipahayag ko po siya ang tunay na kadakilaan, kapangyarihan sa buong buhay ko, at noon magkailanman hindi man niya ako iniwan. Siya ang tunay na pag-ibig kahit anuman mga nagawa kong mga kasalanan, at hindi niya akong pinapatawad niya pa rin ako sa kabila ng mga kasalanan kong nagawa sa buhay ko. At ako po nagpapasalamat sa mga nangyari sa buhay ko, kasi siya ang tunay na kabutihan po, kasi hindi niya pa rin ako pinabayaan sa anuman mga hamon, at lagi ko tinatandaan sa sarili ko na God is good all the time talaga po, Lord. Amen. Siya po ang tunay na kapangyarihan na hindi man natin lahat ng bagay ay temporary lang. Pero isa puso natin sa lahat ng mga pangyayari, sa hanuman mga suliranin, ay lagi natin siyang isipin ng kasama. Lahat ng bagay ay mangyayari talaga. God is able talaga. God is real. God is good all the time. Amen. Amen. Meron pa po magpahayag upang kay Yahweh El Shaddai sa tunay niyang kabutihan. Sino? Mayroon pa ba? Sister Jumalda? Ako mag-share? Wala mag-share? O wala na? O ako na lang. Ako, sandali. Ayan si Sister Okay, Lorena. ibalik ko lang ang pagpasalamat. Okay, thanks Sister God. Lorena. Ay, ito na naman. Thank you, Lord, sa patuloy na blessing, patuloy na pagpapala, Amang Yahweh El Shaddai, sa patuloy na pag-iingat, pagsama sa akin sa trabaho. As lagi-lagi po, every araw-araw, minute, kahit saan, si Lord ay talagang laging nag-bless sa lahat ng aking ginagawa. Hindi niya ako pinabayaan, talagang lahat ay matagumpay. Basta si Lord ang kasama, wala pong matatalo. Palaging tagumpay. Thank you, Lord. Tumayo na ang lahat at patuloy tayong magpupuri at magsamba sa ating Diyos na buhay at sa ating opening prayer na Sister si Nori. Sister Nori. At sa ating at ipapahayag na ang mabuting balita sa ating kapatid na si Brother Bay Gonzales at kasama ang El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong sa panguna ni Sister Miles. Amen. Amen. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amang banal sa langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, aming mapagpalang Ama Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan sa Espiritu at katotohanan.
Ikaw ang nag-iisang Diyos ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagbibigay buhay at aming kinabubuhay. Ikaw ang Diyos na tapat sa pangako. Salamat po, Ama, sa buhay, kalakasan na patuloy mong pinagkakalob sa aming lahat, pati po sa aming mga pamilya, sa mga pag-iingat mo sa aming buhay. Maraming pong salamat, Ama. At sa oras na ito, Ama, nagpapakumbaba kami, humihingi kami ng tawad sa aming mga paulit-ulit na pagkakamali sa iyo at sa aming kapwa, sa isip, salita at sa gawa. Bigyan mo po kami, Ama, ng pusong mapagpakumbaba, mapagpatawad at nawa po, Ama, lagi mo kami samahan sa lahat ng oras ng aming buhay upang kami patuloy na mamuhay ng ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po at tinataas po namin sa iyong lugar na ito. Samahan kami ng iyong mga anghel upang sa aming pagpupuri, Ama, ay walang makagambala. At pagpalaan po ang lahat ng tumugon sa iyong panawagan. Ngayon pa lang po ay tinugon mo na aming mga kahilingan ng ayon lang sa iyong kalooban. At pagpalaan mo rin po ang mga workers. Bigyan mo po kami ng pag-ibig at ang pagkakaisa. At nawa po, Ama, patuloy kami maglingkod sa iyo na may kagalakan, kapayapaan, at lagi kaming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. At pagpalain mo po ang mga choir, ang mga manunugto po. Pagpalain mo po ang kanilang mga awitin. Nawa po, Ama, ay makarating ito sa iyong luklukan ng kalugod-lugod sa iyong pandinig. At pagpalain mo po ang aming kapatid na iyong sinugo upang maghayag ng mabuting balita. Lagi mo po siyang iingatan, bigyan ng mabuting kalusugan, ng kalakasan at ng karunungan nagmumula sa iyo upang maipahayag niya ang mga mabuting balita ng ayon lang sa iyong kalooban. At higit sa lahat, Ama, ang mga salita na iyong aming pagsasalusaluhan, nawa po, Ama, ay tumimo ito sa aming mga puso at isipan upang ito ay lagi naming magamit sa aming araw-araw na pamumuhay at mamuhay kami lagi ng tapat sa iyo. Marami pong salamat, Ama. Ang lahat po ng ito, Ama, hinihiling namin, pinasasalamatan sa dakila, makapangyarihang pangalan na ibugtong na anak na si Jesus, kasama ang banal mong Espiritu Santo na siya nagahari noon na magpakalanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen po, mga kapatid. Handa na po pang magpurang ang mga anak ng Diyos. Amen. Ang lahat po ng handa na, pumalakpak muna sa ating Panginoon. Pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. At sa ngayon po, mga kapatid, itaas po natin mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Handa na bang magpurang ating mga anak ng Diyos? Amen. Handa na ba kayong sumayaw? Amen.
at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po muna natin, Panginoon. Amen. Purihin natin at sambahin natin, Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Ang Diyos ay buhay, papuri ay iaalay. Purihin, sambahin, siya'y gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting mangalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin. Purihin, sambahin. Ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting mangalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin. Purihin, sambahin, ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin, sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting mangalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo umawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting mangalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo umawit. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting mangalangit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Amen! Muli isang sigabong palakpakan po sa ating Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsampay ating pangyari sa Kanya. Amen! At mga kapatid, sa oras pong ito, ilagay po natin ating presensya sa ating Panginoon, sapagkat sinabi nga niya sa Kanyang salita na 2 man o 3 nagkatipon sa Kanyang dakilang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. Amen. At sa oras po ito, mga kapatid, patuloy po natin ito sa ating mga kamay at patuloy po natin papurin natin ang Panginoon. Sa presensya mo, buhay na tamo, tunay
pagsamba ay alay sa iyo, aming Panginoon. Iaalay buhay namin taglay sa presensya mo. Sa presensya mo, buhay na tamo, buhay na
Yes, O Lord Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, at muli kami nagkakatipon upang ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Narito kami, Panginoon, sapat sinabi mo, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namamutawi sa iyong mga labi. Pagpalain mo ang Thursday group. Pagpalain mo rin ang kanilang mga minimithi, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga kahilingan para sa kanilang pamilya at sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang mga employer. Pagpalain mo rin, Lord, ang kanila pong mga prayer requests na laging itinataas sa iyo. Pagpalain mo ang kabuuan ng fellowship na ito, simula hanggang sa matapos, ang inyong kalooban ang maganap, hindi po ang kalooban namin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Pag-ibig ang siyang bumubuo sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipabalik ka sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Amen. Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay. Yan. Ang dami na ng mga Thursday group, no? Igalaw ang kamay. Sabihin nyo, galaw, galaw para hindi pumanaw. Yung na-stroke kasi hindi magalaw eh. Yung alaga namin uuwi na mamaya, no, na na-stroke siya, inalagaan namin sa opisina. Hindi talaga magalaw ang kamay, no? Ngayon, nakataas na ang kamay, no? Kasi
nagagalaw na niya. Kaya uuwi na siya mamaya. Okay. Hindi nakakasawa yung araw-araw. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Nakailang buwan na tayo yung lagi, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Yan. So ngayon, ang ating topic, alam mo, Thursday, Friday, Saturday, tapos na kasi yung ating series na topic is about, ang pamagat noon ay Lord. Laging may Lord tayo, ha? Kasi kung wala si Lord, wala tayong magagawa. Let's go, Lord. Ngayon naman, help, Lord, help me. Yan, ha? Huwag kayong hingi ng tulong sa tao, mabibigo lang kayo. Lalo na yung mga taong akala mo makatutulong sa'yo. Hindi makakatulong sa'yo yun. Sa Diyos ka humingi ng tulong. Sigurado yan, hindi ka bibiguin ng ating Panginoong Diyos. Amen? So ito ang series natin ngayon, ha? Tandaan nyo lagi yung ating, ito, isa naman to sa mga topic ni Brother Mike 1980s is about sa dulo ng lubid. Help me, Lord. Yung mga tinatopic ko dito, mga word na iniwan ni Brother Mike sa kanyang mga topic. Pero iba naman yung kanyang kanyo eh. No? So ito na ang sinabi dito. Sabi nyo, Lord. Lord. Lakasan nyo, Lord. Lord. Help me. Help me. Okay, according to the Bible, Psalm 109 verse 26. At saka, kuhan tayo doon sa 31, no? Dalawang verse ito. 109 verse 26. Ganito ang sinasabi. Help me, O Lord my God, because of your constant love. Save me. O, tingnan nyo kung anong sinabi na dito. So, dito pa rin sa Tagalog, tulungan mo ako, Yahweh. Sana naman ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong matatag ay di kukupas. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taas natin ating mga kamay at sambahin ulit natin ang Panginoon. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso kong isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay may kahulugan. Sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan
Ganda yung away na wala nang iba. Ngayon ko lang narinig yan ah. Tindi talaga si Jeep, no? Doon mo makikita yung ikunin mo nga ito, kapatid. Patayin mo yan. Si Brother Jeep, yung kinakanta niya ngayon, yung libro na ito kakapal, no? Alam mo kung ano yon, 1986 nilimbag ng mga choir yung mga sinaunang mga choir natin, no? Ngayon, pagpunta ko dito, inaagyo na. Sabi ko, saan kayo galing ito? Kasi naroon sa Isipin mo para may kumalabit sa akin na, uy, dalhin mo ako sa Hong Kong. Yung mga kanta ngayon na inaano nila, yung tulad na, You Are My Hiding Place. Yung talagang sinauna ng mga kanta na hindi pa nyo narinig, no? At salamat naman kay Brother Jeep, no? Malaki ang kuwang ko dyan na talagang ginagamit ng Diyos itong dalawa, eh. Si Brother Doming, no? So itong salitang help me, dapat yung mga nasa bingit ng kamatayan, alam nyo, doon sa maximum uy, bakit pa kayo umupo? Sa maximum compound, doon sa pambira, no? Di ako ang nag-open doon sa maximum compound sa Bilibid. Yun po ay lahat ng mga may sentensyang habang buhay ng pagkabilanggo, yung silya elektrika, at wala na silang pag-asa talaga ang sentensya nila habang buhay. Isa na doon si Blas Romanillo, kwento ko ulit, nasa Bartolina siya, nakabaloktot siya, 2 araw na siya, tapos ang kanyang liwanag, ganito lang kaliit, doon siya kumakain, doon siya dumudumi, kasi parusa sa kanya yun kasi doon sa, dati siyang bastonero. No? Pag sinabing bastonero, leader siya doon sa loob. Sinigaw niya, Lord, help me. Sabi niya, paano ako marinig ito ng Diyos? Ako lang mag-isa sa dilim. Lord, help me, help me. Akalain mo dumating yung kapatid niya from London? Tapos dinalaw siya doon. Tapos sinabi ng kapatid niya, Dong, magbago ka na kasi. Tanggapin mo na si El Shaddai sa buhay mo. Sabi naman niya, sa subang hirap. Sige na nga, kung sinong El Shaddai na yan, tanggap ko na yan. Ha? Paglabas niya doon sa chapel, nagkuhan ako do prayer meeting, ay, ang El Shaddai pala, Diyos pala to. Sinabi niya, Lord, tinanggap na po kita doon sa Bartolina. Paglabas niya, nag-offer siya na maging sakristan ng pari, doon si Father Olaguer. Alam mo kung anong ginawa sa kanya ng Diyos? Nung sinabi niya, Lord, help me, tulungan po ako, gusto kong magbago, gusto kong maging preacher, gusto kong magbagong buhay. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kasi, nung panahon ni President Ramos, siya po ang nabigyan ng presidential pardon. Nakalabas po siya, nakapunta dito yan, panahon ng SARS, si Blas Romanillos, kailang namatay na siya No? Yon, yung kanyang sinabi, ang Diyos pala ay hindi bingi. Naririnig niya yung pagsigaw mong, Lord, tulong! Lord, help me. Sana magdasal na yung mga, halimbawa, yung mga nasa kulungan. Ang unang tawagan nila do ang Diyos. Kasi walang pwedeng makakatulong sa kanila kundi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Okay, ngayon, pag-uusapan natin ito. Ang sabi po dito sa ating binasa, no? Sa verse 26, help me, O Lord my God. So, yung salitang, O Lord my God. Kasi daming God. Sino yung God mo? Demonyo? Sino yung God mo? Yung true God
o yung liar? Basahin nyo yung pong John chapter 8, verse 44. Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya sa pagkasinungaling at ama ng kasinungalingan. Siya'y mamamatay tao. Alam mo, pag binasa mo yung John 8:44, naroon yun, makikita mo kung anong tao ang pagkatao niya. No? Kaya nga, yung isang sister na ang trabaho po niya ay abortion dyan sa Las Piñas, umatin siya ng CLSS. Kaya umating kayo sa lahat ng mga nandito sa April 4, mayroon po tayong CLSS Catholic Life in the Spirit Seminar sa Saikong. Huwag niyong panghinayangan yan, pumunta po kayo. Ito pong abortionista na naging coordinator ng El Shaddai sa bandang huli, napatapos po niya ang kanyang mga anak sa kanyang trabaho. Kasi napakamahal po yung bayad na i-abort mo yung yung bata. Ngayon, nung narinig niya na mortal sin pala yun, alam mo, nung panahon na ng baptism of the Holy Spirit, gumugulong po siya doon sa semento, parang ahas. Sabi niya, Lord, iligtas mo ako, help me. Iligtas mo ako sa kalagayan ko. Gusto ko nang magbago. Nung time na yon, isa lang ang paraan doon, sabi ko, pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasalanan, at magbalik loob ka sa Diyos. Okay ngayon. Kaya mahalaga po yung acceptant prayer Sabi ko, sumunod ka sa panalangin. Sabi ko, Panginoon, lumalapit po ako sa iyo, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, hugasan mo po ako ng ibalang dugo, mulang ulo ang talampakan upang maging malinis ako. At simula sa araw na ito, Panginoon, binubuksan ko aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas, hari na aking buhay, at ako'y nananalig sa iyo na ika'y namatay, at muling nabuhay sa ikatlong araw, at nakaluklok sa kanan ng Ama, at muling magbabalik. Pagkatapos noon, sabi niya, Lord, help me, tulungan mo ako. Gusto ko po maglingkod sa iyo. Alam mo ang nangyari? Nung siya ay maglingkod na sa El Shaddai, kilala siya ng mga tao, uy, ito yung abortionista na rin sa El Shaddai. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming nagbagong buhay, kasi yung buhay na binago ng Diyos sa iyo, yun din ang gagamitin ng Diyos sa iyo para marami kang maakay sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Isa rin yan sa tinawag ko, Lord, help me, tulungan mo ako na yung mga kapatid ko magbago sila. Alam mo, Lord, ang katayuan nila sa buhay. Alam mo, kapatid, itong salitang, Lord, help me, hindi ko po ituturo kung hindi nangyari sa buhay ko at sa buhay ng mga kapatid ko. Hindi mo po kaya. Yung anak mo, hindi mo kayang baguhin yan. Yung asawa mo, hindi mo kayang baguhin yan. Yung kaibigan mo, hindi mo kayang baguhin yan. Pero ang Diyos, sa tulong niya, kaya ng Diyos yan na magbago ang buhay ng taong nilalapit mo sa Panginoon. Amen? Okay, bigyan ko ng sample. Kung ikay walang pangangailangan, hindi ka humingi ng tulong sa Panginoon, may tinatawag po tayong proxy prayer. Yung dinadasal mo, hindi na ikaw yun ang nangangailangan, kundi yung kapwa mo. Ang tawag doon, yung proxy prayer, kinalimutan mo yung sarili mo
at yung iba ang dinala mo sa paanan ng Panginoon. Mas mataas pong level yan. Ang tawag doon, denying yourself, kinalimutan mo yung hinihingi mo sa Panginoon, yung ibang tao ang hinihingi mo. Mataas na level yan kaysa yung bill mo ko, Lord, bill mo ko niyan. Panginoon, gusto ko to. Ito gusto ko. Panginoon, hindi. Pansarili mo yan, okay lang yan. Pero pag tumaas na lumago ka na sa pananampalataya, tumaas na ang iyong level. Bilang isang Kristiyano, ang iniisip mo na ngayon, hindi sa sarili mo, kundi yung pangangailangan ng iba. Amen? Kaya sabi namin ni Sister Cindy doon sa na-stroke, huwag niyong pauwiin yan. Baka matuluyan yan sa eroplano. O di na pinadala namin sa ospital. No? Kahapon nakita si Sister Cindy, okay na magsalita. Ay, ngayon, ang lakas kumain. Sabi niya, lakasan ko yung pagkain, sir, kasi uwi na ako mamayang gabi. Ang saya-saya na niya. Sabi ko, ito pamasahe mo. Ito pang kape mo sa airport. Diba? Matindi. Malalong lumakas yung ngiti. No? Tandaan ninyo, yung awitin. Hindi lamang tayo nabubuhay sa sarili lamang, kundi may pananagutan tayo sa isa't isa. Amen? Okay. Dadako na tayo. Sabi dito, what Bible says God will help me? Ano yung sinasabi dito ng Biblia, God will help me? Ang sabi po sa Isaiah 41 verse 10, so do not fear, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, pag iniisip mo to, sabi ni Lord, do not fear, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ang hirap sa'yo. Hindi mo tinatawag yung pangalan ko. Tawagin mo ang pangalan ni Jesus. No? Sa Kanya ka humingi ng tulong. Diba? Lord, alam mo yung salitang Lord help me? Personal yun. Ang tanong, mayroon ka bang personal relationship to God? Kasi walang problema sa Diyos eh. Kasi kung may personal na relasyon ka sa Panginoon, humingi ka at ika'y bibigyan. Bakit yung iba hindi binigyan? Wala naman siya relasyon sa Diyos. Kumatok ka at ika'y pagbubuksan. Paano ka bubuksan? Wala ka namang relasyon sa Diyos. Humanap ka at ika'y makakasumpong. Paano mo matagpuan ang Panginoon? Hindi mo naman siya hinahanap. Di ba? Ang Bible, i-logic mo yung Bible. Hindi pwede yung lahat sinisisi natin ang Diyos. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ano naman kasalanan ng Diyos sa buhay mo? Kung kailan nakawindang-windang ang buhay mo, saka ka lumapit sa Diyos. Di ba? Bakit ganon? So, dito dinidevelop po natin na ang tao magkaroon ng ugnayan sa Diyos ng personal. Hindi po pwedeng, sister, sumama ka sa prayer meeting, pakidasal na lang. Di ba? May problema, paki-pray na lang. Pati kaligtasan, kailangan naka-ride on. Hindi pwede ang kaligtasan ay individual. Kung ayaw nilang maligtas, magsikap ka na maligtas ang iyong kaluluwa.
Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ha? Yung taong may relasyon sa Diyos, hindi natatakot yan mamatay kahit tinaningan ng doktor. Hindi pa mamamatay yan. Anong sinabi doon sa kumpare ko 1986? Wala ka ng baga. Ha? 3 months to live ka na lang. O, sabi niya, may 3 buwan pa pala akong natira eh. Di ubusin ko na ito sa pagdalo sa gawain ni El Shaddai. Oh, wala siyang absent. Monday to Sunday, umatin sa pre-meeting. Eh, yung pre-meeting nung una, hindi nakarehistro. Kanya-kanya kaming bukas. Lahat ng pre-meeting ko, forever, ako mag-preach noon. O, di pre-meeting ko sa isang barangay. Tapos, Martes sa isang barangay. Yun pa rin tao ang dumalo. At least may tao. Pag may nadagdag 2, parami. Lilipat naman kami sa isang barangay, sila pa rin yun. Hanggang linggo. Kaya naikot ko po yung buong Paranaque. Lahat ng barangay doon halos, natayuan ko ng pre-meeting, pati squatter, pati yung hideout ng drug lord. May pre-meeting ako doon. Pati yung basurahan sa Paranaque, may pre-meeting kami doon ni Sister Mila Esquera ng tanghali. Tapos, sabi ng, 3 buwan lang ang taning mo, bakit buhay ka pa? In fairness, ang baga, tumutubo yan. Ito yung baga natin, kahit lusaw na yan, matunaw na yan. Tumutubo pala yan pag tinigil mo na yung mga bisyo mo. Kain ka ng kain. Ba't tumaba si paring Lito? Lito Rosanto? No? Kumpare ko yun eh. Ngayon, buhay pa siya. Yung mga walang sakit na ngamatay na, siya buhay pa rin hanggang ngayon. Kung may kamag-anak kayo, i-search ninyo. Siya po ang head ng Lucena ngayon, province of Lucena. Very anointed po yung taong yun. Bakit? Ang buhay niya, hindi na po kanya yan, ay extension na yan ni Yahweh El Shaddai. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Bakit hindi tayo matakot? Sabi niya, for I am your God. No, I am your God. Lord, you are my God. You are my King. And you are my everything. Di ba may awitin yon? You are my God. You are my King. You are my God, my everything. Wala yata nakasulat doon. Hallelujah. You are my God. You are my King. You are my master, my everything. Hallelujah. Okay, ito na. Alam mo, ang pagbasa ng Bible, hindi yan diretso. Intindihin mo bawat letra. Huwag mong basahin ang Biblia na parang nagbasa ka ng dyaryo o comics. Basahin mo, sa pagbabasa mo, mangungusap ang Diyos dyan. Ito na. Ang sabi niya dito, I will strengthen you. Palalakasin kita and help you. Kung mahina ka, palalakasin ka ng Diyos. Kung ikaw naman ay nangangailangan ng tulong, tutulungan ka ng Diyos. No? At ang kamay ng Panginoon nandoon lagi nakaganon. Ano ba yun? Yung angelos pala ang tawag ko noon. Yung pong pakita niyo sa mga simbahan, kasi doon sa amin sa Imos ay ang malaking estatwa doon nakaganon, nakadipa. Ang pangalan pala noon, Angelos. Nakalimutan ko noon yung pangalan ng estatwa ni Jesus. Yung dalawang kamay niya nakaganon. Nandoon din yan sa kamay ni Jesus doon sa Quezon.
yung Angelos, yung nakaganon siya, na pag tumingin ka, kahit saan ka tumingin, nakatingin siya. Tumingin ka sa kanan, sa kaliwa, kahit tumalikod ka, nakatingin siya, na parang sinasabi niya, come to me, anak kalika. Ha? Yan. Kaya tayo mga Katoliko, hindi tayo tulad ng ibang mga sikta. Bukod sa salita ng Diyos, mayroon tayong mga santo na nagpapatunay, no? Na nandyan si Jesus. Amen? Ngayon. So, ano ngayon ang dapat nating gawin para ang Panginoong Hesukristo tulungan niya tayo? Sabi ni Lord, mga anak, talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Magsisi kayo at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Bakit? Kasi ang nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, yung tatlong salita, capital is I-N. Sin. Kaya, alam mo si Cardinal Sin, nagbiro yan noon sa amin nung nag-visa siya. Sabi niya, alam mo, maliligtas ako. Kasi ang apelido ko, Sin. Cardinal Sin. Nagpapaalaala. Ngayon, nung head ako sa Manila, doon ko nalaman na may mga estatwa si Cardinal Sin. Bakit yung mga pabahay doon na mga condominium na kanya palang project yun sa mga mahirap, maralita. No? Ang ganda-ganda pa naman ng mga pinatayo ni Cardinal Sin doon ng mga ang tawag doon, bless. No? Libre. Kailang may batas doon. Nakasulat sa estatwa. 10 utos. Pag magulo ka, nakapurma sa kontrata, walang pwedeng mag-inom doon. Walang pwedeng drugs. Halos lahat nandun ang pinagbabawal. At walang ingay. No? Lahat ng batas. Kaya pagpasok ko doon, ang linis-linis ng condominium na ito. Bakit walang gulo dito? At saka tahimik. Brother, ba estatwa ni Cardinal Sino? Kanyang projecto. Isipin mo, nung buhay pa si Cardinal Sin, hindi nakikita ng mga tao yun. Pero nung siya mawala na sa mundo, na-appreciate na ng taga Maynila ang kabutihan ni Cardinal Sin. Amen? At si Cardinal Sin nagsabi noon, imbestigahan ninyo ang El Shaddai. Kasi pag lumabas yung El Shaddai sa Catholic, sus Ginoo ko, milyon ang mga Katolikong mawawala sa atin. Pagkatapos imbestiga, ano siya sinabi doon ng mga obispo pare? May order na si Cardinal Sin, buksan ang lahat ng simbahan sa buong Pilipinas. Si Cardinal Sin, bahagi po yan ng paglago ng ministry ito. At si Brother Mike, yung ating shrine, bago yan, pumunta si Brother Mike sa Vatican at pabasbasan sa Santo Papa, dumaan muna siya kay Cardinal Sin. I don't know malaman, ang tao, pagbuhay ka pa, minsan hindi ka na alaala. Kaya yung mga santo, yung mga hero. Kaya lang sabi nila, Brother Bay, alam mo, ayaw ko mag-hero. Bakit? Lahat ng hero na mamatay. Ay, ambot. Pero, masaya sila. No? Kasi nagampanan nila yung kanilang mga tungkulin. Amen? Okay, balikan natin yung sinabi ko kanina sa verse 31 ng 109 verse 31. Ang sinabi po dito,
because He defends the poor and save them from those who condemn them to death. Yan ang dahilan, sabi ni Lord, pagkat siya'y laging handang tumulong sa mahihirap, na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Sino ba yung mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon? Di ba yung mga mahihirap lang? Kasi sabi ni Lord, mapalad ang mga aba, mapalad ang mga mahihirap sapagkat wala silang iniintindi kundi ang kanilang Panginoon. Amen? Kaya, kung basahin po ninyo yung James chapter 2 verse 5, nakalagay doon, nilikha ng Diyos ang mga mahihirap upang maging mayaman sa pananampalataya. O nga, mahirap yung taong yon, pero ang yaman, ang kayamanan niya hindi sa lupa, kundi sa langit. Ang kayamanan niya ay sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko, bakit sinasabi ni Lord, mapalad kayong mga aba. Hindi ko mo aba ka, mapalad ka dahil mahirap ka. Ang tinutukoy doon ng Panginoon, mapalad yung aba kasi wala na silang iniintindi, kundi ang Diyos, ang kanilang pagtitiwala sa Diyos ay buong buo. Amen? Tingnan niyo mga aba, ang laging binabanggit, Diyos ko, tulungan mo ako. Lord, help me. Pinakamaraming salita na maririnig mo, yung salitang, Lord, help me, mga aba. Yung mayayaman? Ay, hindi. Minsan nga, minumura pa nila ang Diyos eh. Tapos may problema sila. Wala naman pupuntahan, kundi ang Diyos. Sabi sa Batangas, hindi maaari iyan. Di ba? Amen? Okay. Ito pong pangalawa, if you can pray is Lord, help me, I lift my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heaven and the universe. Tingnan ninyo, yung pag nagdadasal ka, kaya ang Panginoon pala, nung naroon kami sa retreat, alam mo, pag nag-retreat ka, huwag sa Manila, huwag sa maingay, doon ka sa bundok. Kaya ang bundok ng, di ba, Corregidor noon? Doon kami lagi nag-retreat. Kasi mayroong bahay si Brother Mike doon, yung harap sa Corregidor. Doon sa Cavite. Bundok. Pagkatapos naming mag-retreat, sa hating gabi, mayroon kaming bonfire, ang tawag noon? Yung gatong. Tapos nakapaligid doon ang mga preacher. Nakapaligid. Tinatanong ni Brother Mike, kayo ba'y tinawag talaga ng Diyos sa ministering ito? Di, kanya-kanyang testimony. Pinatayo ni Brother Mike. Ako naman, kasi si Brother Rapi, bugoy-bugoy. Sabi niya, tingnan mo pre, nangangako yung mga yan. Lahat nangako. Brother Mike, kahit anong mangyari, hindi po ako aalis sa gawain ito. Isinusumpa ko. Sabi naman ni Rapi at ako, pre, hindi magtatagal yan. Magtatraidor yan sa gawain. Alam mo ba, nagkatotoo. Yung mga nagsabing mga ngako na sila yung mga nanatili sa El Shaddai, sila yung mga nagtayo ng ministry.
nawala sa El Shaddai. Kaming mga hindi nangako, tinawag kami ni Brother Bay. Oh, kayo, Brother Bay. Tinawag ba kayo ng Diyos? Ikaw, Rapi. Eh, si Rapi noon, reporter. Yung head, kauna-unang head ng choir natin sa El Shaddai, si Rapi Lawang. Magaling yon magkanta kasi dating pangalawa siya sa champion ng tawag ng tanghalan noong 19 ano. Tapos pangalawang tanong ni brother, sino ang tumawag sa inyo? Halos lahat yung mga nangako hindi alis sa El Shaddai. Brother Mike, ako'y tinawag ng Diyos sa gawaing ito. Kailanman hindi ako aalis sa gawaing ito. Sabi ni Rapi, pre, tandaan mo yan. Yung mga mukha na yan. Kami ni Rapi, tinawag ni Brother Mike. Bye. Rapi, sino ang tumawag sa inyo? Tingin na kaming dalawa. Sir, kayo ang tumawag sa amin eh. Kasi nung time na yon, nung magkaroon ng CLSS doon sa International Convention, ang tawag noon? PICC. Si Brother Rapi, pinakanta ni Brother Mike. Ang inawit ni Brother Rapi yung, there is no problem too big, God cannot solve it. Eh, di ba dati siyang pangalawa sa champion sa tawag ng tanghalan? Sus, lahat ng tao standing, tumayo mga tao, umiiyak. No? Lalo nung sinabi ni Brother, yung He will carry you. No? Tapos yung katulong ni Brother Mike, si Munit Barlaan, ang inawit, I surrender all. Isipin mo, yung labandera ni Brother Mike, kinuha niya. Simula ngayon, gospel choir na. Ikaw, Rapi. Ikaw ang head ng gospel choir. Eh ako naman mag-talk sa PICC. Ikaw ba, umalis ka na sa pag-janitor. Maging preacher ka na. Titinginan kami ni Rapi. Bre, sinong tumawag sa atin? Si Brother Mike ang tumawag sa atin dalawa. Tapos, tawa si Brother. Sir, kayo po ang tumawag sa amin, kaya lang naniniwala kami na tinawag ka ng Diyos. Kaya kung tinawag ka ng Diyos, kami tinawag mo, pareho din yun. Batanggin nyo, ay siya, pareho din yun. Tinawag din kami ng Diyos. Pero sa awa ng Diyos, kami ni Brother Rapi, hanggang namatay si Brother Rapi, naging tapat sa gawaing ito. Dahil hindi po kami nangako, hindi po kami nanunumpa. Yung mga nagsasabing ganon, loyal sila, nakaw, delikado yan. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Tingnan niyo, Sister Cindy, takas ng takas. Ayaw niya talaga itong gawaing ito. Kinukuha na siya ni Brother Mike. Pero kay El Shaddai, hindi siya nakatakas. Nagtagpo rin sila ni El Shaddai. Kaya ang tumawag kay Brother Mike, kay Sister Cindy, si Brother Mike, man of God. Pag tinawag ka ni Brother Mike, ang Diyos na rin ang nangusap at siyang tumawag sa iyo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord, ha? Sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, ang Diyos ang tumawag sa iyo, ginamit lang niya, yung nag-akay sa iyo. Pasalamatan mo yung nag-akay sa iyo. Sabihin mo sa kanya, quit na tayo sa utang ko, ha? Palapakan natin ang Panginoon, no? Woo! Alam mo, ang sarap pakiramdam, no? Kasi ang Diyos, hindi naman siya bababa galing sa langit. Uy, pinipili kita. Tao rin ang ginagamit ng Diyos, eh. Amen? Okay. Kaya, natawa ako nung ako'y kanina, no? Sabi ko, Lord, patapos na yung ating topic. Lord,
Sabi doon yung natatapos na ang pamagat noon. Tingnan ko sa aking kopya, ha? Let's go. Lord, let's go. Oh. Sabi ko, ano naman susunod, Lord? Di, Lord, help me. Ha? Kaya alam mo, pag ang Diyos nangusap, i-guide ka niya. Amen po ba? Okay, ito na. Ha? How can we get help from God? O ito na yung ating teaching, no? How can we get help from God? Sabi dito, 6 principle to attract the help of God. Ano yung 6 principle na ito? Number 1, surrendering and putting your hope in God. No? Yung pagsuko sa Panginoon na nakaganyong ka na, Lord, surrender. Alam mo yung mga taong nakataas ang kamay? Surrender. Ibig sabihin, wala na akong magawa. Lahat ginawa ko na, Lord, bigo ako. Ang susunod na gagawin mo, Lord, help me. Bahala na ka sa buhay ko. No? Tapos, yung taong ang kanyang pong pag-asa na sa Diyos, hindi po yan bibiguin ng Diyos. Amen. Amen po ba? Into your hands. Di ba ang Panginoon, nung siya nagkatawang tao, nung sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, Ama, hinahabilin ko sa iyong mga kamay ang aking espiritu. No? Alam nyo kasi, nung makapunta ko sa Israel, lahat po napuntahan ko yan. Yung Gethsemane, kung saan si Jesus doon nakaluhod, umiiyak, nang sabi niya, Ama, pwede ba wag mo na padaan sa akin ang saro ng paghihirap na ito? Napakahirap tong aking dadaanin. Kasi yung pong, para malaman ninyo, yung Gethsemane, nung hindi pa develop ang Israel, pataas po yun, bundok ng Golgota. Naroon po yung Station of the Cross. Simula doon sa ibaba. Kaya yung pag-akyat sa itaas, sa landas ng pagdurusa na tinahak ni Jesus. No? Malalaman niyo yan pag kayo nag-tour sa Israel. Pagkatapos doon, may mga istasyon doon. Mayroong pangatlo yatang istasyon doon na hindi na kaya ni Jesus. Tinulungan siya ni yung magsasaka. Sinong pangalan nun? Simeon? Tinulungan siya. Nakalagay doon po sa istasyon ng krus yun. Hanggang papunta doon sa tuktok, naroon na po yung simbahan ng Holy Sepulchre. Naroon na po yung kung saan ipinako si Kristo sa krus, actual. Yung lugar, butas na yon na doon ka magdadasal, hihipuin mo yon, tapos doon ka mag-pray. Yun yung doon sa tuktok yun tuktok ng bundok. Tapos pagbaba doon, iikot ka lang, nandoon na po yung libingan niya sa kabila. No? So doon makikita po natin, no, na yung sinabi ni Jesus, Ama, hinahabilin ko sa iyo lahat ng bagay. Alam mo, itong pinakamaganda, no? Pag kayo po ay nasa problema, nasa mga suliranin, mas maganda yung ilagay mo sa kamay ng Diyos. Huwag kang gagawa ng paraan kasi iba ang paraan ng tao sa paraan ng Diyos. Amen po ba? Okay. Sinong kanya? Ito, kasister. Dalhin mo yung bag mo. Yan. Ilustrasyon ang maganda dito. Okay. Daming problema. Kunwari lang yun, daming problema mo. Kunwari ako si Lord.
Sabi mo, nakaganon si Lord. Oh, ilagay mo sa kamay ko, yung dala-dala mo. Ilagay mo na, di ba? Ako, bigat pala to. Ha? Ngayon, may naramdaman ka pa bang bigat? Wala na. Wala na. Ha? Ibinigay mo na kasi sa kamay ng Diyos yung kabigatan mo. Amen? Yan. Kaya may mga taong hindi nasusolve yung problema eh. Nagdadasal. Gumagawa pa rin ng paraan. Lord, help me. Makabayad ako sa utang. Tapos nangutang ulit ng 5-6. Yung utang, baon sa utang, nangutang ulit, pambayad sa utang. Hindi ka makababayad. Hindi ka makakalaya sa utang. Amen po ba? Dalhin mo kay Lord ang iyong kabigatan. Ibigay mo sa kamay ng Diyos at magtiwala ka. Kaya sabi dito, putting your hope in God. Kasi sa Diyos, hindi Kanya bibiguin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ha? Ito yung sinasabi ko na, alam mo, sa paglilingkod sa Panginoon, ang experience, higit yan kaysa preaching. Kasi preaching, madali magbasa. Pero yung experience mo, hindi pwede palitan yan. Ha? Alam mo ba ang mga Kristiyanong matibay? Ang mga Kristiyanong matatag? Sila po yung mga Kristiyano mayroon tinatawag na good testimony. Pag sinabing good testimony, nangyari sa buhay nila yun. Hindi kwento ng buhay yan. Nangyari sa buhay nila. Amen? Yon. Tulad yung illustration, ginawa ko kay sister. Hindi yung sa simbahan ka na. Punong-puno ka ng problema. Tapos, iniwan mo ang problema sa pinto. Nagkaroon ka ng kagaanan. Pag uwi mo naman, sabihin mo, problema, halika na, alis tayo. Dala-dala mo pa rin yun. Ngayon, nilagay ang problema, paglabas mo, yung topic natin isang linggo, let's go Lord. Tayo na Lord. Tayo na magkasama. Ang problema, hayaan mo yung problema na yan. Kailan baka yung problema na mapulot ng iba. Palapakan natin ang Panginoon. Yan. Woo! Alam mo ang sarap ng buhay sa mundo? Simple lang ang buhay dapat para hindi komplikado. Hindi yung dami-dami mong mga gusto sa buhay. No? Iniwan ka ng asawa mo, hayaan mo. Iniwan ka ng boyfriend mo, si Lord na lang. Wala ka pang problema. Amen. Pag iniwan ka ng asawa mo, di wag mong padala ng allotment. Huwag mong padala ng pera. Amen po ba? Okay. Number 2. The number 2, how can we get help from God? Number 2 principle ay having absolute faith in God. No? Having absolute faith in God. Yung kasing pananampalataya, no? Pag hindi ka marunong magtaya, hindi ka mananalo. Pinag-aralan namin yung word pananampalataya. Hinati sa dalawa, pananam, hati, taya, pananampalataya. Walang anak ng Diyos kung hindi nagtaya ang Panginoon. Tandaan po ninyo, ang tawag po sa Panginoon ay bugtong na anak ng Diyos. Ikaw hindi ka anak ng Diyos. Tayo hindi tayo anak ng Diyos dati. Bakit? Tayo kabilang sa mga anak ng sanlibutan. Kailan tayo naging anak ng Diyos? Nung si Kristo'y namatay sa krus bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Pagkatapos noon,
sinabi ni Jesus, sinabi sa John 1:12, ang sino mang nananalig kay Kristo bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas, ay pinagkalooban siya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kailan tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos? Nung mamatay si Kristo sa krus, after na tinubos niya tayo po ay nagkaroon na ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya ang tawag sa iyo, anak ng, sabi ng isa, hindi, anak ako ng tatay ko. Paano ka naging anak ng Diyos? Kanina, nung magmisa tayo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yung tatay mo, anak mo sa laman. Pero ang anak natin sa spiritual, si Yahweh El Shaddai. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Bakit sinabi dito, having absolute faith in God, in Romans 10, verse 11. Ganito ang sinabi sa Romans 10, verse 11. Tingnan ninyo kung anong sinabi dito sa 11. The scripture says, whoever believe in Him will not be disappointed. Sa Tagalog, sabi dito, sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya pag nanalig ka sa Diyos, wala kang kabiguan. Amen po ba? Ayun. And number 3, willing to obey God's divine instruction. Willing to obey God's instruction in Marcos 11:25. Ano ang instruction ng Panginoon? Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, ikaw muna ang magpatawad. At wala kang karapatan humingi ng tawad kung ikaw hindi marunong magpatawad. Ulitin ko. Hingi ka na, Lord, sorry, patawarin mo ako. Nung makita mo ang may utang sa'yo, kumukulo ang dugo mo. Romans chapter 11, verse 25. Tingnan ninyo kung ano sinabi dito. Sa verse 25. And when you stand and pray, forgive anything you may have against anyone, so that your Father in heaven will forgive the wrong you have done. Sabi niya, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo. Ang salita ng muna, before you pray. Huwag ka muna mag-pray pag hindi ka nagpatawad. Dahil hindi ka tutugunin ni Lord. Before you pray, sinasabi ko sa inyo, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang mga nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Sa verse 26, ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Pag hindi ka pinatawad ng Diyos, tawag ka ng tawag, help me, Lord, help me, Lord. Hindi ka maririnig ng Diyos. Pag ikaw ay hindi nagpatawad, pati mga prayer request mo, walang answered prayer. Pero pag nagpatawad ka, maluwag ang puso mo, wala ka ng sakit sa puso, wala ka ng karamdaman, pagkatapos noon, lahat ng panalangin mo, dinirinig ng ating Panginoong Kristo. Amen? And number 4, persistence. Yung, ano ba yung persistence? Yung
Huwag matitinag. O huwag titigil. O, ano sabi dito? Persistence, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magdududa. O, basahin niyo yung James chapter 1, 6, 7, and 8. Yan dahilan, sabi ni Lord, ang bawat humingi dapat manalig at huwag pabago-bago ang isip. Ang paong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang ibig ay huwag tatanggap ng anuman buhat sa Panginoon. And number 5, last, giving glory to God and also remembering what He has done before. Magsitayo na kayo. Giving glory to God. Sabihin mo, glory to God. Ang ibig sabihin niyan, ibalik mo lahat ng papuri na para sa Diyos. Huwag mong angkinin yung glory na para sa Diyos. Ano yon? Pag inangkin mo yung glory para sa Diyos, inagawan mo ng Panginoon ng pwesto. Yung kalwalatian, ibalik natin sa Panginoon. Hindi ka nagtagumpay dahil matalino ka. Oo nga, binigyan ka ni Lord ng talino, pero ang Diyos pa rin nagbigay sa iyo. Na anumang success sa buhay, anumang tagumpay mo sa buhay, ibalik natin ang pagpupuri at pasalamat sa Diyos. Amen. And remember what He has done before. Alalahanin mo paano ka ang buhay mo noon nung wala pang Panginoon. Alalahanin mo yung tagumpay na nakakamtan mo ngayon. Tandaan mo dahil kay Lord. Alalahanin mo lahat ng bagay na kung anong mayroon ka dahil kay Lord. Lord, thank you. Kaya malakas ka, wala kang sakit, wala kang karamdaman, kahit senior ka na, malakas ka pa rin dahil kay Lord. Lahat ng bagay, giving glory to God. Jesus. Sa Panginoon Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lambay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Yes, Lord. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Yes, brothers and sisters. Kung tayo man ay hindi naging tapat sa Diyos, ang Diyos ay natiling tapat sa atin. Panginoon, maraming salamat.
Kahit kailan di mo kami iniwan, di mo kami pinababayaan. Lalong-lalo na, pag kami nangailangan ng tulong, isigaw lang namin, Lord, help me. Tulungan mo kami. Agad-agad dumarating ang iyong tulong sa amin, Panginoon. Patuloy pong pagpalain ng aking mga kapatid nandito sa Hong Kong, yung kanilang kalusugan. Bawal po sila magkasakit dahil ang kanilang puhunan lang po ang kanilang kalusugan. Pagpalain mo rin kanilang pamilya sa kanilang mga probinsya. Ilayo sa anumang sakit, sa anumang karamdaman, sa anumang disgrasya habang sila'y nagtatrabaho dito, Lord. Pagpalain mo rin ang kanilang mga employer kung sila po masungit. Baguhin po ang kanilang mga trato, pagtatrato sa kanila. Wala po kaming ibang inaasahan kundi Ikaw, Lord. Wala kaming ibang makakampi dito bilang mga migrante, kundi ang iyong salita, Ikaw na laging hindi nagpapabaya sa amin. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buhay namin, aming buong pamilya, ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng malakas na, Amen! God bless you all and God bless sa lahat. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, maod ka at tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na lang ikong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot, paggat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natititiyak mong di ka maaanong. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat sa Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan.
Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpent at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gaganting palaan ng mahabang buhay. At natitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi matak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga palang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magapumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Thursday. See you tomorrow. Bye.